Para po sa ating mensahe ngayong umaga, buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Awit, Kabanatang 5. Ang ating pag-aaralan ngayon ay talata 8 hanggang 10. Psalm chapter 5, verse 8 to 10. Ang mga awit ay iba sa maraming ibang aklat ng banal na kasulatan sapagkat habang ang ibang mga aklat ng banal na kasulatan ay nagpapahayag ng salita ng Diyos para sa atin, at masasabi rin natin ito tungkol sa awit na ito'y salita ng Diyos na kinasihan ng banal na Espiritu sa iba't ibang mga manunulat. Ngunit ang mga awit ay naiiba sapagkat ito rin ay itinalaga, ibinigay sa atin ng Diyos upang maging salita natin sa Kanya. Kung ang Diyos ang kumakausap sa atin sa mga Kanyang salita sa lahat ng aklat ng buong banal na kasulatan, ang aklat na ito ng mga awit ay kumakausap din sa atin bilang awit ng mga banal at nagpapahayag sa atin ng katotohanan tungkol sa Diyos. Ngunit ito nga ay itinalaga upang maging awit ng buong bayan ng Israel, at sa ganung paraan ay salita rin natin patungo sa Diyos. Ito ang ating magiging pattern of prayer to God. Makita man natin na ang ibang mga awit ay sinulat sa isang particular na circumstansya na baka hindi kapareho ng kahit anong pinagdadaanan natin. Halimbawa, sa Psalm 51, nakalagay mismo doon na ito'y sinulat ni David dahil siya'y dumaan sa isang matinding kapighatian ng bigat ng kanyang kasalanan, dahil nakagawa siya ng isang very public scandal, at siya'y pinagalitan ng isang propeta. At doon sa kinaharap niyang kahihiyan ay sa Psalm 51 ay gumawa siya ng isang panalangin ng pagsisisi at nagpapahayag siya sa Diyos ng pagkamuhi sa kanyang kasalanan. At ito'y tumutukoy sa kanyang particular na sin na hindi naman tayo din ang gumawa, pero itong kanyang panalangin sa Psalm 51 ay maaaring maging pattern ng lahat ng mga mananampalataya upang pagsisihan din ang kanilang kasalanan. At ang awit nga na lahat ng ito, maging ang mga awit na sinulat ni David sa mga circumstances, unique circumstances na pinagdaanan niya sa buhay, ay naging bahagi ng pananalangin at pagsamba ng buong bayan ng Israel. At maging hanggang sa bagong tipan, makikita natin na sinasabi ang ating pag-aawitan daw, ang pananahan ng pag-iisip ni Kristo ay ginagawa sa pamamagitan ng admonishing one another in psalms, hymns, and spiritual songs. Ito ang sinasabi sa Colossians 3. So itong awit na ito, mga awit na ito ay nakakatulong sa atin upang maturuan ng ating puso paano maging katulad ng mga banal sa ating pananalangin at pagpupuri sa Diyos. At ngayong umaga, tingnan natin ang mga salitang itinuturo sa atin na maging pananalangin daw natin sa Diyos sa pagtingin sa mundo at sa kanilang kasalanan. Tingnan natin ang Psalm chapter 5. Babasahin ko sa inyo mula sa English Standard Version ang verse 8 hanggang 10. Psalm chapter 5 verse 8 to 10. Ito po ang salita ng Diyos. Lead me, O Lord, in your righteousness because of my enemies. Make your way straight before me. For there is no truth in their mouth, their inmost self is destruction. Their throat is an open grave, they flatter with their tongue. Make them bear their guilt, O God. Let them fall by their own counsels. Because of the abundance of their transgressions, cast them out, for they have rebelled against you. Ito po ang salita ng Diyos. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa inyong biyaya na sa pamamagitan ng inyong salita, kayo ay nagpakilala sa amin at pinapaalam nyo sa amin ang inyong kalooban, at itinuturo nyo rin sa amin ang tanging daan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo.
Dalangin nga namin na sa umagang ito, samahan nyo kami sa aming pag-aaral ng inyong salita. Nang sa gayon, ang aming maririnig ay tunay na magbigay liwanag sa amin kung sino ka, ano ang iyong kalooban, at kung paano ngang kami makalalapit na sumampalataya kay Hesukristo. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapag tayo ay nagtuturo sa isang bata na magpakita ng paggalang sa mga nakakatanda, sasabihin natin na gumamit ng mga salitang po at opo. O kaya naman, halimbawa, may isang bata na nakatanggap ng regalo sa kanyang kamag-anak, sa nakakatanda, sasabihin natin sa kanya na gamitin niya ang salitang magpasalamat ka, sabihin mo, thank you po. At kapag binibigyan natin ang isang bata ng mga salita, hindi natin gusto na siya ay maging parrot lamang at uulitin lamang yung salita nang hindi natututo ang kanyang puso na maging tunay na magalang sa matanda, maging tunay na mapagpasalamat. At nabanggit ko nga na ang mga awit ay tinuturuan tayo ng banal na espiritu kung paano tayo may paggalang, may kabanalan, ay mananalangin sa Diyos. At nakakatulong ito at madali itong maunawaan tungkol sa ibang mga awit. Karamihan sa mga awit ay awit ng pagpupuri at binibigyan tayo ng mga salita ng banal na kasulatan dito sa mga awit na makakapagbigay puri sa Diyos kung tayo man ay nagkukulang sa bokabularyo para magbigay ng kapurihan at dangal sa Diyos. Nagbibigay ang mga awit ng maraming mga kataga para sa atin, ng mga dahilan para pagpuri, at ito'y tinuturoan tayo na magkaroon ng puso na tunay na mapagpuri. Pero ngayon ang ating awit na pag-aaralan na dapat nating maunawaan na itinuturo din sa atin ng Diyos na magkaroon ng ganitong puso ay yung tinatawag na imprecatory prayer. Ang imprecatory prayer in the Psalms ay mga awit kung saan ang manunulat ay sinusumpa ang kanyang mga kaaway. Siya ay nagbibigkas ng mga mabigat na kaparusahan. Isa sa mga nakakaskandalo sa mga taong imprecatory prayer, para lang sa isang example, ay merong sa Psalm 149 na tayo daw ay magkaroon ng pagpupuri. Halimbawa sa verse 6, tayo ay magkaroon ng pagpupuri, let the high praises of God be in their throats and two-edged swords in their hands. So sa kanila daw, celebration of praising God, magdala sila ng espada sa kanilang mga kamay to execute vengeance on the nations and punishments on the peoples, to bind their kings with chains and their nobles with fetters of iron, to execute on them the judgment written. At ito'y isang nagdi-describe ng kalupitan na gagawin ng mga banal with swords daw, at talagang igagapos pa nila yung mga hari. Pero ito ay bahagi ng kanilang pagpupuri in a spirit of celebration. Merong isang awit na hindi ko maalala kung saan exactly, pero may isang awit na sinasabi ay nawa nga daw ipagpalain mo ang mga dudurog sa kanilang mga baby. Yun yung basically binibigay na language. Dahil may tinutukoy nila dito, yung Babylon daw ay ginawa ito sa kanila, at sinabi nung mga awit na gawin din natin ito sa kanila, at nawa nga ay pagpalain mo ang mga dudurog ng kanilang mga sanggol. So, itong ganitong klaseng lingwahe ay nakakaskandalo sa marahil, pero itong ang imprecatory prayer ay kasama sa banal na kasulatan, at dapat nating maunawaan na ito ay isang banal na panalangin, at sumasalamin ito sa kung ano ang tingin ng Diyos sa kasalanan at kung paanong ito ang kanyang tunay na puot na nararamdaman laban sa kasamaan. May mga nagsasabi na
Ang imprecatory prayer ay para sa Old Testament lamang, nung panahon ng lumang tipan. Ito ay katanggap-tanggap pang gawin, pero pagdating ng bagong tipan na dumating na si Hesukristo at nagpakita ah, ng awa at nagtuturo na ibigin ang ating mga kaaway, hindi na tamang gawin na magkaroon ng imprecatory prayer. Ito ay isang maling pag-unawa. Una, yung love your enemies ay hinango lang ni Kristo din mula sa Leviticus chapter 19. So hindi naman bagong katuruan ang love your enemies, at alam ng mga awit, alam ni David at alam ng banal na espiritu na nag-inspire sa mga writers na ito na ang tunay na kabanalan ay umiibig sa kanilang kaaway. Pero kailangan nga nating maunawaan sa kung paano, in what sense, in what way, the Christians today can still learn from imprecatory psalms at kung paano ito ay nagtuturo sa atin ng tamang puso at tamang pagtingin sa kasamaan sa mundo. So ang gusto ko matutunan natin, at least dito sa bahaging ito, Psalm chapter 5 verse 8 to 10, ay paano ba ang imprecatory prayer na ito ay nakakatulong nga sa atin na magbigay ng na maturuan tayong magkaroon ng ganitong puso o pag-iisip na nakatulad ng kay Kristo mismo. At sinasabi ngang si Kristo ay ang pinakasinitas niyang aklat sa New Testament na makikita natin ay almost always Psalms. At si Kristo mismo nga ay nakikita natin sa New Testament, nagbibigkas din ng mga sumpa laban sa mga masasama. Siguro sa mga pinakamalupit na sinabi ni Kristo ay na sinabi niya kung sino man ang makasakit, any of these little ones, it is better for him na a millstone be tied around his neck and he be thrown into the river. So isang malupit na kaparusahan ang gusto ni Kristo para sa makakasakit sa kanyang mga iniibig. So hindi foreign to New Testament gracious people, including Jesus himself, ang pronouncing curses. Even in Luke 18, persevering tayo sa pananalangin para pakinggan tayo ng Diyos. Yung example mismo na binigay niya ay mag-persevere daw kayo sa pananalangin dahil ang Diyos ay ibibigay ang hustisya sa kanyang mga anak. So, mag-persevere kayo na manalangin for justice. Yun yung kanyang mismong example. At so sa apostles mismo, even after the death of Christ, ay in-apply ang isang imprecatory psalm kay Judas. Sa Acts chapter 2, makikita natin nung kanilang ibinalita na si Judas ay nagpakamatay at nahulog ang kanyang nahulog daw siya at bumukas ang kanyang bituka at lumabas ang kanyang laman. Ito ay parang kanilang ipinagdiwang in a sense, at sinabi pa, nag-quote sila ng isang imprecatory psalm, Psalm 69, para sabihin ito ang katuparan. Yung nangyaring isang madugong kamatayan ni Judas, natupad yung ating isang imprecatory prayer. At kung iisipin natin, ay si Pablo ay nagbibigkas ng sumpa laban sa mga false teachers sa Galatians 1, at meron din siyang sumpa kakabit ng kanyang yung usual ending ng kanyang mga letters ay isang benediction, pero sa isa, halimbawa sa Romans ay nagbibigay siya ng may nauunang sumpa, at sa Ephesians din ay meron ding let those who do not have love for the Lord be accursed. Kung sa Revelations chapter 6, makikita natin mismong mga santo na nandun na sa harap ng Diyos sa langit, mga martir ay nananalangin daw na parusahan na ang mga pumatay sa kanila. Kung isipin natin ang Lord's Prayer mismo, ang isa sa mga tinuro sa atin na panalangin doon ay maaaring may nalalaman na imprecatory prayer, yung thy will be done, thy kingdom come.
pag hinihingi natin yun sa ating Panginoon, hinihiling natin na ang paghahari, ang paghukom ng Diyos ay dumating na at hatulan ng kasamaan na nagaganap sa mundo. So, itong mga bagay na ito ay nagpapakita na patuloy pa ring sumasalamin sa tunay na kabanalan, na pagiging banal ang pananalangin maging ng mga imprecatory prayer. At nababanggit na nga natin, ang isa sa mga pinaka na ituturo sa atin ng imprecatory prayer ay na magkaroon ng tamang pagsukat sa kasamaan ng kasalanan. Ang imprecatory prayer ay nagtuturo sa atin na magkaroon ng tamang pagsukat sa kasamaan ng kasalanan. Makikita natin ito sa halimbawang ito ng imprecatory prayer na ating ang pag-aaralan ngayong umaga sa kung paano niya tawagin ang kasalanan. Ang ginamit niya salita sa verse 10 for the word for sin ay una ginamit niya salitang transgression. Sa verse 10, because of the abundance of their transgressions, cast them out. At ginamit din niya ang description na ito ay isang rebellion, for they have rebelled against you. Kadalasan sa ating lengguwahe kapag binabanggit natin ang kasalanan, ang mga mas sasabihin natin, ang tawag natin sa kasalanan ay kamalian. Para bang nagkamali lang, hindi ito sinasadya, nangyari lang na gusto mo sanang gumawa ng tama, pero meron kang pagkakamali. Minsan din tatawagin natin itong kakulangan or may malaki-laki naman ang nagawa natin, pero may kulang. Kaya yun ang tingin natin sa kasalanan. Pero sa maraming mga awit, maging sa mga awit na hindi imprecatory, ay ang lengguwahe ng banal na espiritu, pag nagsasalita tungkol sa kasalanan, ay mas mabigat, mas madiin. Dun sa naunang talata, ang ginamit niya sa verse 4, ay wickedness. You are not a God who delights in wickedness. Evil may not dwell with you. So, hindi ito isang maliit lamang na pagkakamali na understandable for the psalmists. Ang kasalanan ay tamang tawagin na wicked at evil. Sa kanila ding pag-describe kung ano ang naramdaman ng Diyos sa harap ng kasalanan, kung titignan natin ng verse 5, ay, the boastful shall not stand before your eyes, you hate all evildoers. So, ang Diyos ay hindi lamang nadidismaya na ay nagkamali na naman yung anak ko, ay nagkamali na naman yung natisod na naman siya ng hindi niya sinasadya. Hindi ito pagkadismaya lamang, ito'y kinapupuutan ng Diyos, kinamumuhian niya ang kasamaan ng kasalanan. He hates all evildoers, and the boastful shall not stand before His eyes. At kaya nga pagdating sa verse 6 ay lumalabas para sa mga awit, ang tingin niyang marapat na matanggap ng ganitong klaseng kasalanan ay na ito ay mapuksa. You destroy those who speak lies, the Lord abhors the bloodthirsty and deceitful man. Ang lahat ng ito ay sumasalamin sa tunay na panukat ng banal na kasulatan, ng banal na espiritu sa kung gaano kasama ang kasalanan. Ang kasalanan ay isang matinding kasamaan, isang karumal-dumal na krimen para sa Diyos, at ito ay kanyang kinamumuhian at karapat-dapat na makatanggap ng pagbubuhos ng puot ng Diyos. Ang kasalanan ay isang matinding kasamaan na kinamumuhian ng Diyos at karapat-dapat na makatanggap ng pagbubuhos ng kanyang puot. Sa mga nakaraang araw siguro, tayo ay nanood ng TV at nakasalimuha sa ating mga kaibigan na baka hindi necessarily mananampalataya. At sa lahat ng ating mga nakikita sa ating paligid ay
merong hindi kaparehong pagpanukat sa mga kasalanan. Ang pagchichismisan sa tabi sa office ay isang katuwaan ng mga tao. Ito ay hindi at all in general, hindi ito nag-iskandalo sa atin at isipin na ito ay isang maliit na katuwaan lamang. Pero sa harap ng Diyos, ang kasalanan ng mga pagchichismisan, ng paninira ng ibang tao ay isang bagay din na kanyang kinamumuhian at kanyang kinapupuutan. Yung sexual immorality ay depicted in media na something normal, minsan something romantic, lalagyan mo ng music, at ito ay something na sweet na pangyayari doon sa mga palabas, sa mga pelikula, at ito ay celebrated. Pero ito ay isang bagay na marumi, ito ay lumilihis sa kalooban ng Diyos, ito ay pagsuway sa kanyang batas, at ito nga ay kasamaan na dapat na maparusahan. Sa harap ng ganitong mga kasinungalingan ng mundo na paulit-ulit na ipinapakain sa atin, ay madaling tayo ay magkaroon din ng ganitong pagtingin lamang sa kasalanan, na masanay na ang kasalanan ay hindi kinamumuhian, ito'y maliit lamang na kamalian, at ang kasalanan ay hindi nagiging iskandaloso sa atin, hindi ito nakakatakot para sa atin. At ang awit, ang imprecatory prayer, ay gumigising sa ating mga diwa, sa ating mga puso, upang magkaroon muli ng tamang panukat sa kasalanan na ito nga ay matinding kasamaang kinapupuutan ng Diyos na kanyang paparusahan sa kanyang kabanalan. At kaya nga nawa ang awit na ito ay nagpapaalala sa atin at ang iba pang mga awit na kung sa ating pagbabasa ay makakita tayo ng marami pang ibang mga imprecatory prayer at marami sa mga awit na imprecatory, Psalm 5, sa Psalm 6 meron din, Psalm 7, Psalm 10, Psalm 15, Psalm 33, madami pang iba ay ulit-ulit na ang mga awit ay nagkakaroon ng ganitong pagpapahayag ng kanyang pagkamuhi sa kasalanan. Kaya't nga ito'y makagising sa atin na magkaroon ng ganito ding pagkamuhi sa karumihan ng mundo. Ngayon, kailangan pa rin nating linawin, ibig sabihin ba nito ay dapat magkaroon tayo, na maaari tayong magkaroon ng hate para sa ating mga kaaway, ng magkaroon ng pagkamuhi. Tingin ko in a sense, oo. Pwedeng magkaroon ng pagkamuhi sa mga kaaway at meron talaga dapat matinding disapproval at minsan nga sa language ni Jesus mismo, minsan magkaroon ka ng hate for parents, for family, magkaroon din ng discord sa mga pagkakaroon ng ating kung ating titingnan ang mga bagay in light of the law of God, ay enemies ay minsan in a sense ay kailangan talagang i-qualify, in a sense ay meron kang pagkagalit. Definitely ay dapat ang kasalanan ng mga kaaway ay hindi natin inaaprubahan, hindi natin ipinagdidiwang, at hindi natin tinitignan na parang maliit lamang. Meron tayong pagkamuhi sa kanilang mga kasalanan. Pero dapat din nating tandaan sa awit ay, ang mga awit ay, yun nga, isang awit, at dahil awit sila, ito ay poetic expression. Ito ay patula lamang na pagpapahayag and not necessarily reflecting their literal intent. Makikita nga natin halimbawa sa awit 3, sabi sa awit 3, kung titignan niyo yung title sa taas, A Psalm of David when he fled from Absalom, his son. So itong awit na ito ay tungkol sa kanyang sariling anak, sapagkat yung kanyang sariling anak ay hinahabol siya para siya'y patayin kasi yung kanyang anak na si Absalom ay gustong maging hari.
At isa dito sa kanyang panalangin na isang imprecatory prayer. Pagdating sa sa chapter 3 verse 7, sabi niya, "Arise, O Lord, save me, O my God, for you strike all my enemies on the cheek, you break the teeth of the wicked." So gusto niyang ang Diyos ay bigyan ng right hook ang itong kanyang anak na si Absalom at matanggal ang kanyang mga ngipin. So nalangin siya ng parusa para sa kanyang anak na humahabol sa kanya. Pero makikita rin natin ang kwento nito sa 2 Samuel chapter 18 na nung mangyari na ang mga sundalo ni David ay natalo si Absalom at napatay si Absalom, ay ito'y kanyang ipinagluksa at siya'y umiyak ng matindi na nagalit pa sa kanya yung kanyang mga sundalo. Ay nakikita namin ngayon na mas mahal mo pala si Absalom kaysa sa amin. Bakit ka ngayon nagluluksa? Hinabol ka niyan, kami nag-depend sa iyo. So, ito nga ay isang poetic expression na sumasalamin sa nakikita niyang kasamaan na ginagawa ng kanyang anak mismo. Nakikita rin niya ang marapat na parusang pwedeng tanggapin ito mula sa Diyos, pero hindi ito necessarily na meron siyang evil intent para sa kanyang anak mismo, at nakikita nga natin na gusto niya sanang hindi namatay ang kanyang anak. So, ang ginagawa lang ng awit, bagamat nag-express in violent terms ng mga sumpa sa kanyang mga kaaway, ito ay nagpapakita ng pagkilala ng banal na puot ng Diyos laban sa kasalanan. Not necessarily na ito nga ang gusto mo ngayon na mangyari at sapitin ng iyong mga kaaway. At sinasabi nga sa atin, maging sa Leviticus 19, na huwag kang magkaroon ng pagkamuhi sa iyong mga kaaway, makipag-usap ka sa kanya para hindi ka magkaroon ng sarili mong kasalanan. So, ito ay hindi nagtuturo sa atin ang mga imprecatory prayer na sinasabing magkaroon ngayon tayo ng ganun klasing evil intent para sa ating mga kaaway, pero tinuturuan tayo na magkaroon ng tamang pagtansya sa kanilang kasalanan. Ito ay masama, ito ay karapat-dapat na maparusahan ng Diyos, at sa isang banda rin ang pananalangin na idaing sa Diyos ang hustisya ay yung paraan natin para maialis sa ating puso ang ating galit sa kanila. Ayun yung pagkakasabi sa Romans 12 na yung mga tayo daw ay hindi dapat maghiganti sapagkat ang paghiganti ay sa Diyos. Sinasabi ng Diyos, "Vengeance is mine, I will repay." Kaya iiwan natin sa Diyos ang paghihiganti, ang hustisya. At ang isang paraan para gawin yun ay idaing na nga natin sa Diyos sa pananalangin ang ating complaint, ang ating imprecatory prayer, at sa ganung paraan ay naaalis natin sa ating puso at naibibigay sa Diyos na iasa sa Kanya at mas maniwala sa Kanyang hustisya na Siya nga ang gagawa ng narapat. So sa ganitong paraan, tinuturuan tayo ng imprecatory prayer na magkaroon ng tamang pagtingin sa kasalanan. Pero maliban doon, ay meron ding iba pang pwede tayong makitang pag-apply ng isang imprecatory prayer, at yun ay kung ang imprecatory prayer ay i-direct natin sa spiritual enemies. At sinasabi sa Ephesians chapter 6 verse 12, that we wage war not against flesh and blood. Ephesians chapter 6, verse 12, we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm.
So sa isang banda, maaari nating gamitin ang mga panalangin na ito, imprecatory prayer, laban sa spiritual forces na lumalaban sa atin. Laban kay Satanas na nagdadala ng tukso sa atin, laban sa ibang mga espiritu na maaring magdala nga sa atin sa kapahamakan. At isang pwede nga natin talagang paggamitan ng imprecatory prayer, ng sumpa, ay tinatawag din silang espiritu ni John sa 1 John chapter 4, ay ang mga false teachers. Maaaring i-direct ang imprecatory prayer sa mga nagdadala ng kapahamakan sa mga tao dahil sa kanilang false teaching ay dinadala nila ang mga tao sa impyerno. At sa ganung paraan ay marapat lamang na talagang sila nga din ay sumpain. At ang sumpa nga dito sa Psalm chapter 5 ay isang maganda sigurong isang imprecatory prayer against false teachers. Kung titignan natin yung kanyang panalangin dito sa 9 to 10, there is no truth in their mouth. So ito ang isang pag-describe to a false teacher. There is no truth in their mouth. Their inmost self is destruction. Their throat is an open grave. They flatter with their tongue. Kaya't yung sumpa na hiningi ni David laban sa kanila, make them bear their guilt, O God. Let them fall by their own counsels. So kung kanilang tinuturo na ang ibang daan para sa kaligtasan at ito'y magdadala sa kanila sa kapahamakan, edi sila mismo sana ay sumunod sa kanilang tinuturo, sila mismo ay mapasailalim ng kanilang maling turo at sila ay mahuhulog sa kanilang sariling kasinungalingan na nagdadala sa kapahamakan. So isang pwedeng paggamitan ng imprecatory prayer ay as we contemplate about false teachers and false teaching, magkaroon tayo ng ganong klaseng galit, makita na ito nga ay nagdadala sa kapahamakan at makita kung gaano kasama ang ginagawa nila. Let them bear their guilt, let them fall by their own counsels. So ito ang sigurong naging dahilan kaya't si Pablo ay handang magbigkas ng sumpa laban sa mga nagtuturo daw ng ibang ebanghelyo sa Galatians chapter 1 verse 8. Kung sino man ang nagtuturo ng ibang ebanghelyo, let him be accursed. So ito ay kanyang banal na galit laban sa mga nagdadala ng ibang tao, ng mga inosente sana, papunta sa kapahamakan. Pero ang isa pang mas mainam na mauunawaan natin tungkol sa imprecatory prayer, maliban sa ito'y makita natin kung gaano talaga kasama ang nakikita natin sa mundo. Kung sa mundo, tumitingin tayo sa mundo, sila ay hindi masyadong naiskandalo sa kanilang mga kasalanan. Ang imprecatory prayer ay nagtuturo sa atin na makita ito at masukat ito na tunay ngang masama. At tinuturoan nga din tayo ng imprecatory prayer na makita ang false teaching or ang spiritual enemies na nagtuturo sa atin ng kasinungalingan, na magkaroon din tayo ng galit sa kanila at magkaroon tayo ng pagsumpa sa kanila na sila nga ay mapahamak sa kanilang kasinungalingang ginagawa. Pero ang isa pang pwede nating matutunan na makikita natin sa banal na kasulatan kung paano ginagamit ang imprecatory prayer ay makita ito bilang salamin sa ating sariling kasalanan. Itong imprecatory prayer, bagamat ang lengguwaheng ginagamit ay parang patungkol sa iba, makikita natin na sa kanilang pag-aaral ng mga salitang ito, nung sila'y natuto na idalangin ang ganitong mga salita tungkol sa kasalanan ng iba, ang natututunan din nila ay makitang sila rin ay ganung makasalanan at kailangan ding magsisi, karapat-dapat din silang parusahan ng Diyos at ang tanging paraan lamang ay magsisi at kumapit kay Kristo. Ito nga ang
Madalas na ginagamit sa imprecatory prayer, ginamit din dito na sa verse 8 na tawagin ang mga iba ay enemies. At ang lengguwahe ay laging patungkol sa iba, kaya iniisip na kapag imprecatory prayer, manghuhusga lamang tayo ng iba at tatawagin natin silang mga kaaway. Pero dun sa halimbawa, yung isang imprecatory prayer, Psalm 58, God shall scatter His enemies, ang tinutukoy dun ay lahat ng ibang mga nation, mga Gentile nation na sumasamba sa ibang Diyos. At kung iisipin natin, nung panahon na yon, ang tinutukoy nun ay kasama tayo. Mga hindi kasama sa bayan ng Diyos at yung enemies na kanyang kaaway, na kaaway ng Diyos, ay tayo. At yung description nga ni Pablo, halimbawa sa Ephesians chapter 2, na tayo daw ay we were walking in the power of the prince of the air. Na tayo ay naglalakad na enemies of God. Ganon din ang tawag sa atin sa Romans 5, na tayo ay dating mga kaaway ng Diyos. So kung makita natin ang mga salitang being enemies, ay makita rin natin to tungkol sa ating sarili na tayo nga ay sa ating kasalanan ay mga kaaway ng Diyos. At pero maliban pa doon, kung titingnan natin ang verse 9, ang verse 9 ay ang salitang their throat is an open grave. Hindi ko alam kung ito ba ay familiar sa inyo. Makikita niyo yan na sinitas ni Pablo sa Romans chapter 3. At sa kanyang argumento sa Roma, kabanatang 3, sinasabi niya na ang salitang ito ay nagko-convict sa buong mundo. So ito'y nakita niya na hindi lamang tumutukoy sa mga kaaway ng mga Hudyo, kundi sinabi niya that, sabi niya sa verse 9, Romans chapter 3, verse 9, we have already charged that all, both Jews and Greeks, are under sin. As it is written, none is righteous, no, not one, no one understands, no one seeks God. All have turned aside, together they have become worthless, no one does good, not even one. Yun ay quotation from Psalm 14. At yun sa verse 13, sabi niya, their throat is an open grave, they use their tongues to deceive. At yan na yung imprecatory prayer dito sa Psalm chapter 5 na ating pinag-aaralan ngayon, Psalm chapter 5 verse 9. At para kay Pablo, ito ay nanghuhusga, nagbibigay ng hatol sa buong mundo, sa mga Hudyo at pati sa mga Hentil. So ito'y nakita niya na tumutukoy rin sa buong mundo, pati sa kanyang sarili, at nakita niyang ito nga ay nagbigay ng hatol sa kanila bilang makasalanan. Kaya para kay Pablo, nakikita natin si Pablo bilang isang Hudyo na lumaki, na inaawit ang mga awit na pinag-aaralan ng Old Testament, ay nakita niyang ang tunay na kahulugan maging ng imprecatory prayer ay na ito'y tumutukoy din sa kanyang sariling kasalanan, na ito'y nagbibigay din ng hatol sa kanya. Kaya dito sa awit ng verse 8, Psalm chapter 5 verse 8, ang kanyang panalangin ay, because of my enemies, dahil sa aking mga kaaway, ang hinihingi niya sa Diyos, lead me, O Lord, in your righteousness, make your way straight before me. Dahil sa nakikita niyang mga kaaway, siya'y napapaligiran ng mga tao na sumusuway sa Diyos, ang natututunan niyang tungkol sa nakikita niyang kasalanan ay na siya rin ay maaaring madala doon, kaya't kailangan niya ang tulong ng Diyos upang siya ay hindi malihis dito sa landas na dinadaanan ng kanyang mga kaaway. At ang makakita tayo ng karumihan ng iba, makita natin at maunawaan kung gaano kadumi ang kasalanan na nakikita natin sa mundo, ay hindi dapat magdulot sa atin ng pagmamataas o ng pangahamak ng iba, kundi maunawaan natin na tayo rin ay may ganoong kasalanan. Ang isang theologian noong 1700s na si Jonathan Edwards
ay merong sumikat siya doon sa kanyang resolutions. Sa kanyang diary ay meron siyang 70 resolutions kung saan naglilista siya ng kanyang mga nakikitang adhikain na tingin niya ito ay ayon sa nakikita niyang kabanalan na hinihingi ng banal na kasulatan. At makikita natin sa kanyang resolution, sa kanyang pagsusumikap at kaseryosohan na mamuhay ng may kabanalan sa lahat ng kanyang pagdadaanan. So, meron siyang mga resolution na nakakabit sa kanyang diary entry na masyado siyang napikon nung nalilate yung kanyang pamilya papunta sa church. So, kanyang naging resolution na pag-iingatan niya na hindi magkaroon ng galit, especially on the Lord's Day. May time na masyado siya sigurong sportive, yun ang ginamit niyang term, ay masyado siyang nagbibiro at tingin niya ay ang kanyang pag-iisip ay hindi naging masyadong banal. So meron din siyang resolution na bawas-bawasan ng pagjo-joke. Ganun niya kaseryosong ginagawa na nag-resolve siya. Yung iba doon ay medyo sumusobra na para sa akin. Meron din siyang resolution doon na sabi niya ay dahil kung ikakabit sa isang diary entry ay napansin niya na kapag minsan sumusobra ang kanyang pagkain ay nagiging inaantok siya kaya hindi siya makapag-focus sa kanyang pag-aaral ng Biblia. So meron siyang resolution, resolved to maintain the strictest temperance in eating and drinking. So ginagawa niya ang lahat ng ito to improve everything para sa kanyang kabanalan. Pero ang isa sa resolution na talagang tumatak sa aking isipan ay meron siyang resolution doon na sabi niya, resolve that I will always act and think as if no one is as sinful as me. Ginamit niya ay, no one is as vile as I. Walang kasing dumi ko. At yung kasunod nun, sabi niya ay, kung ako man ay makakita ng kasalanan ng iba, gagamitin ko to bilang isang okasyon na alalahanin ang sarili kong kasalanan at ang aking sariling kahihiyan. So, I will only use it as an occasion to promote humility in myself, even shame for my own sinfulness. So, itong halimbawa na ito ni Jonathan Edwards na makakita ng kahit habang nakakita siya ng kasalanan ng iba, ito'y gagamitin lamang niya bilang isang okasyon para tandaan na ganun din ako karumi, na mas masahol pa ako dyan. Sa totoo lang, isa nga talagang matinding kapalaluan na kung habang nakakita tayo ng kasalanan ng iba, ang nangyayari sa atin ay itaas ang ating sarili o na sila ay hamakin. Sa salita ni Jesus sa Matthew chapter 7 ay nilarawan niya ito bilang isang katawa-tawa o ridiculous na isang imahe na kapag nakakita ka ng puwing sa mata ng iyong kapwa ay kung ikaw ay nagmamataas, para kang ini-ignore mo naman na mayroong kang troso sa iyong mata. So ito ay para kay Jesus ay isang ridiculous thing na kung ikaw ay makakita ng kasalanan ng iba, ikaw ay magmamalaki at hindi mo makikita ang sarili mong kasalanan. Kaya't nga maging sa imprecatory prayer at kung habang tayo ay natututong manalangin ng mga imprecatory prayer, ay magkaroon nga tayo ng ganoong pagkamuhi sa kasalanan at makita rin natin kung gaano karumi ang nakikita nating kasalanan sa iba, ay dapat na maggabay sa atin na masalamin din ang ating kasalanan at magkaroon ng pagkamuhi sa ating mga sariling karumihan. So ang imprecatory psalms ay ito ang mas mainam na gamit, hindi lang na magkaroon tayo ng panghuhusga sa kasalanan ng iba, kundi magising din tayo sa karumihan
ng ating sariling kasalanan. At kung gayon nga, kung tayo ay magising sa ating kasalanan, nawa ay makita natin ang ating pangangailangan ng kaligtasan. At sa mga kasama natin ngayon na hindi pa sumasampalataya kay Kristo, ang tangi lamang paraan na kayo ay makatanggap ng kapatawaran para sa inyong kasalanan na tunay na mabigat, tunay na masama at karapat-dapat na kapuotan ng Diyos ay na sumampalataya kay Hesukristo. Si Hesukristo ang nagbayad ng kasalanan at sa pamamagitan ng kanyang dugo, ang lahat ng sasampalataya sa kanya ay makakatanggap ng kapatawaran na binibigay ng Diyos sa yaman ng kanyang biyaya. Sa atin naman na mga mananampalataya, ang aral na tinuturo sa atin ng imprecatory Psalms ay na kung tayo ay dahan-dahan nang nahuhubog ng mundo at nagkakaroon na nga ng pagpapabaya sa kasalanan, na tayo ay hinahayaan na natin ang ilang mga kamalian at katiwalian na nangyayari sa ating paligid at nasasanay na tayo na hindi magkaroon ng pagkamuhi sa mga kasalanang ito, ay nawa nga magising tayo sa pamamagitan ng imprecatory prayers na magkaroon ng ganitong pagsukat sa kasalanan na ito'y matinding kasamaan na kinamumuhian ng Diyos at karapat-dapat na pagbuhusan ng kanyang puot. At sa ganoon, kung tayo nga ay nagising na sa tunay na kasamaan ng kasalanan at nakita natin ang ating sariling kasalanan, bilang mga mananampalataya ay ito'y panawagan sa atin upang pagtibayin pang lalo ang ating pagkapit sa ating Panginoong Hesukristo, na siya nga lamang ang daan para tayo ay malinisan mula sa kasalanang ito, na mapatawad mula sa kasalanang ito, at sa ating pagkapit sa ating Panginoon ay lalong lalalim ang ating pasasalamat sa Kanya. Sabi nga sa Galatians chapter 3, verse 13, Galatians chapter 3, verse 13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, Cursed is everyone who is hanged on a tree. Si Kristo na siyang namuhay ng walang kapintasan, walang kakulangan, walang kamalian, kahit yung pinakamaliit na kamalian ay hindi nagkaroon ng bahid ng karumihan ang ating Panginoong Hesukristo. Pero siya ang tumubos sa lahat ng kasalanan ng mundo at sa kanya nga ipinataw ang puot ng Diyos. At isang maaari nating makuha sa imprecatory Psalms ay makitang ang ganitong mga sumpa ay inako ni Kristo sa kanyang sarili, sa kanyang pagkakapako sa krus, ang ganitong puot na mararamdaman natin kapag nababasa natin ang mga imprecatory Psalms. Ang puot na ito ng Diyos ay sinalo ni Kristo sa kanyang sarili, at siya ang nakatanggap ng mga sumpa na nababasa natin sa imprecatory Psalms, at sa ganon tayo na mga sasampalataya sa Kanya, bagamat tayo ang gumawa ng kasalanan, tayo ay malaya na mula sa mga sumpa na iyon, hindi na dadaplis sa atin ang kahit anong patak man lang ng puot ng Diyos. Tayo ay walang maranasan sa kahit anong puot ng Diyos dahil sa pag-ako ni Kristo ng ating mga kasalanan. Sa Kanya ibubuhos ang lahat ng ito at ganoon na magiging katiyak ang ating kaligtasan. Kaya nawa nga ay sa ating pagkamulat na makita kung gaano katindi ang puot ng Diyos laban sa kasalanan, ganoon din para sa ating mga mananampalataya ay makita kung gaano kadakila ang kaligtasan na ating tinanggap, kung gaano katindi ang binayarang ng ating Panginoon, at lalo nga sanang lumalim at tumaas ang ating pasasalamat sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos, salamat sa iyong salita na nagbibigay liwanag sa amin at nagtuturo ng katotohanan tungkol sa ano ba talaga ang iyong tingin sa kasalanan.
Salamat Panginoon na patuloy mo kaming ginagabayan bagamat kami nga ay madaling maakay ng mundo sa kanilang mga kasinungalingan. Inaamin namin Panginoon na madalas ang mga kasalanan na aming nakikita sa mundo at maging sa aming sarili ay minamaliit namin at hindi namin nakikita bilang kamuhi-muhi sa iyong harapan. Ngunit dalangin nga namin Panginoon na sa pamamagitan ng iyong mga salita ay patuloy mo kaming gisingin, patuloy mong ipaunawa sa amin kung gaano karumi at kabigat ang mga pagsuway na ito at pagrebelde na ito. Nawa nga Panginoon ay patuloy mong ipadama sa amin ang bigat ng aming kasalanan nang sa gayon ay lalo naming maunawaan ang aming pangailangan kay Hesukristo at ang mga kasama namin na hindi pa sumasampalataya sa iyong anak ay madala na makitang si Hesukristo lamang ang kanilang pag-asa para maligtas. At sa amin naman na dinala mo na sa pananampalataya, nawa nga ay pagtibayin mo pa ang aming pagkapit sa iyo, nang gayon sa buong buhay ay kumapit lamang kami sa iyong anak na siyang aming tanging pag-asa at ang lahat ng kapurihan ay bigay lang namin sa iyong pangalan. Ito po aming dalangin sa Panginoon Yesus. Amen.